Yung passage po natin ngayon, verses 1 to 4, medyo na-excite kasi ko, pero along the way, ang daming, kumbaga magandang medyo i-elaborate natin yung mga nuances doon sa 1 to 4 na yon. So, ayun. Happy Lord's Day mga kapatid. At again, we are blessed na andito tayo para ma-meet yung special presence ng Panginoon at makikita natin ay binibigyan tayo ng Diyos para makapahinga sa 6 day na labor natin. At very consistent siya dahil binibigay niya ito weekly. At consistent din siya sa kanyang pagpo-provide sa atin ng means of grace at consistent siya sa kanyang pag-ibig dahil hindi niya tayo tinotolerate, hindi niya tayo nagko-compromise sa katotohanan, tayo ay talagang dinidisiplina at tinutuwid din niya dahil consistent siya sa katotohanan at sa liwanag. Kaya napakaganda ng ating Panginoon dahil patuloy yung kanyang kanyang kaligtasan na ibinigay sa atin na tayo ay patuloy na itinutuwid niya. At ito pa rin ay pagpapala sa atin dahil ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Ang kanyang salita ay hindi nagfe-fail at ito pa rin ay magpapatuloy hanggang wakas o hanggang kailanman. No? So ito yung pwede natin mapanghawakan ng mga pangako. No? Yung kanyang salita dahil pag sinabi niya na tatapusin niya ang kanyang sinimula na mabuting gawa, tatapusin niya po yun. Tayo ay walang condemnation hanggang sa future eternity, wala po talaga tayong future condemnation na. Kaya napakaganda ng ating itatalakay ngayon kasi yung katulad nga ng kanyang salita, consistent itong chapter 14 sa buong book ng Romans. Bakit ko po nasabi? Kasi kadalasan, sabi nga ni Sinclair Ferguson, yung chapter 14, ito yung isa sa mga hindi natin paborito. O isa sa mga ini-skip na mga Kristiyano, na mga chapters. Pero napaka-blessing itong chapter na ito sa atin dahil very practical, nakakonekta sa gospel, nakakonekta sa panawagan ng Diyos sa kabanalan, at ito ay nagpagpapakita na talagang i-enjoy natin yung Christian life natin habang tayo ay nasa mundo. So again, chapter 14 at in-invite ko po kayo na buksan ang ating verses or passage sa verses 1 to 4. Romans 14 verses 1 to 4. And this is the very word of God. As for the one who is weak in faith, welcome him, but not to quarrel over opinions. One person believes he may eat anything, while the weak person eats only vegetables. Let not the one who eats despise the one who abstains, and let not the one who abstains pass judgment on the one who eats, for God has welcomed him. Who are you to pass judgment on the servant of another? It is before his own master that he stands or falls, and he will be upheld, for the Lord he is able to make him stand. This is the very word of God, at ang kanyang salita ay magpapatuloy kailan paman. Let us pray. Humingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon. Ama, kami ay dumudulog sa iyo. Bigyan mo kami ng pagpapala ng inyong salita na maunawaan namin ito at may apply sa aming mga sariling lakad at sa aming church, Panginoon. At makita namin yung need, Lord, ng unity, ng pag-ibig, ng holiness. Hindi po namin ito makita na isa lamang sa mga pinag-uutos mo, pero ito ang essence ng ebanghelyo. Nawa maipamuhay namin ito sa aming mga practical na pamumuhay, at nawa gawin namin ito ng may joyful na puso, willing na puso, Panginoon, at glorifying sa iyo. Muli, pinupuri ka namin at sinasamba sa banal na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay. So, nalimutan ko yung pangalan, pero may isang content creator na siya ay parang
naka-straight jacket sa isang gym. Manipis siya kung titignan, tapos, ano pangalan? Anatoly. Ayun. Yun yung creator niya. Lagi ko siya pinapanood na laging kukuha siya ng ng barbell or mabibigat na bagay, tapos bubuhatin niya lang ng isang kamay. So, nakikita siya bago niya gawin yon, dinedespise siya. Pinagtatawalan siya ng mga medyo malalaking katawan, macho talaga, mga buff na mga gym boys. Pero siya, dahil nga manipis, kaya mo ba yan? Parang ganun, napapaganon, no? Kaya mo ba yan? Pero dahil nga para siyang janitor, at yun, hinahawakan, binubuhat niya lang sa isang kamay, at kahit yung kanyang map, sobrang parang 50 kilos ba yon yung map niya na yon, so sobrang bigat. Kaya nung nakikita, natutuwa sila at nahihiwagaan bakit niya kaya. So, kadalasan ganun ang tao. No? We tend to judge others according sa kanilang looks, sa kanilang face value, or sa kanilang ginagawa. Minsan madali nating gawin ito sa kanilang kunyari may nasabi sila, 'di ba, sa social media, or meron silang ginawa na hindi mo naman alam yung context, meron ka ng judgment agad sa kanila without knowing talaga yung context. So, ganyan ang tao. Kasi bakit? Hindi lang dahil gusto nila mag-express ng opinion, pero gusto nilang sabihin na mas angat sila kaysa sa mga tao na ito. When we judge, walang judge na pantay ang otoridad. Ang nagja-judge ay laging may higher authority. Kaya nga meron tayong, mga Supreme Court, kasi ibig sabihin meron nang maghuhusga sa mga kaso. So, hindi ka pwedeng magpahusga lang sa isang kapitbahay na kaparehas mong civilian, pero dapat may isang otoridad na mas higher sa iyong status or sa position mo. So, ganon sa atin. At ito yung pag-uusapan natin, na itong passages na ito ay tuturuan tayo na mamuhay sa isang church as Christians, at ganun din mamuhay tayo sa mundo na hindi nayuyurakan ang pagiging witness natin kay Kristo. Kasi minsan when we judge, nasisira yung ating representation kay Kristo. At when we judge, when we love judging others, wrongfully judging others, nagkokos ito ng threat ng unity, threat ng division, threat ng destruction. Okay? So, ayaw natin yon. At kaya ngayon, makikita natin sa society, don't judge me. May disclaimer na ganon. Kasi nga, alam nila na ang tao mapanghusga talaga. At totoo naman, walang hindi. Kahit ako, kahit sino sa atin, meron talaga tayong mapanghusgang mga isipan at puso. At dahil ito sa kasalanan. Okay? Dahil ito sa kasalanan. Meron tayong maling trajectory ng pagja-judge. Kaya, tinuturuan tayo ngayon ni Pablo ng scripture natin kung ano ba ang relationship natin sa pagja-judge. Dapat pa ba tayong mag-judge? Ano ba ang relationship natin sa ating mga kapwa para mas lalong maging long-lasting yung ating pamumuhay at ang ating fellowship. Kaya tignan niyo po itong pag-aaralan natin. Tinuturo ni Pablo sa church sa Rome na sila ay magkaroon ng tunay na pag-ibig. Alam natin yung church doon sa Rome ay composed ng Jews at Gentiles. At gusto ko ma-visualize natin yung setting or setup nila doon. Pag sinabing church kasi doon sa Rome, hindi ito parang isang centralized na isang bulwagan tapos nandyan lahat ng Kristiyano. Gusto ko makita natin dito na ang church doon sa Rome ay house churches. May church dito, may church doon, may church doon, mga patago, underground. Hindi sila pwedeng gumawa ng isang malaking bulwagan. Siyempre, ipe-persecute talaga sila ng gobyerno ng Roma. Kaya doon sa Roma, yung mga Christian doon, may mga house churches doon. At tignan niyo po yung ginagawa ni Paul. Unite niya yung bawat isa na mga churches. Makikita natin na talagang may tension. Diba? Bukod sa may Jews doon, may Gentiles, marami pang mga issue na inaddress si Pablo dahil nga sila ay may iba't ibang mga pinanggalingan na kultura, lahi,
Tapos iba't iba pa yung mga churches nila, nagkakaroon ng division at talagang argument sa kanilang mga paniniwala. Maaari kasi na very prideful ang Jewish Christians sa Gentiles dahil nasa kanila yung law, yung Mosaic law, holder sila sila yung galing sa lahi ni Abraham naturally, at nagiging boastful, 'di ba? Nakita natin naging boastful ang Gentiles sa mga Jews dahil iniisip nila ay nasa amin na yung pabor ng Diyos. Tapos nasa inyo ang Diyos at kami na ang pinapanigan ng Diyos. Kami lang ang alyansa na ng Diyos. Kaya nilinaw ito ni Pablo sa chapter 9 to 11, 'di ba, ng Romans, na nakita niya yung kailangan niyang i-present na sila as Christians, itong Jews at Gentiles, ay iisa na lamang na katawan ni Kristo. Iisa na lang na tao ng Diyos. At ito ay blessing ng Ebanghelyo na magkaibang race, magkaibang lahi, pero pinag-isa na dahil sa kamatayan ni Kristo at sa kanilang pananampalataya dito. So, sinasabi ni Pablo, wala nang division dapat sa kanila. Wala nang dapat na magkaroon ng pagkaka-division dahil magkaiba sila ng lahi. At dinescribe pa nga niya na iisa na silang olibo, punong olibo or olive tree. At na-explain ni Pablo dito na yun nga, sila ay parehas na nakatanggap ng iisang habag, iisang gospel, galing sa iisang tagapagligtas na si Kristo. Kaya sa chapter 12, doon naman, ganun na lang yung exhortation ni Pablo. Dahil nga, hiwa-hiwalay sila, may mga house churches. Yung exhortation ni Pablo, dahil since pareha silang nakatanggap ng iisang mercy, sila na ay mamuhay ng iisang tao sa Diyos. Iisang lahi sa Diyos. Sila ay mag-ibigan ng tunay para sa Panginoon. At sa last sermon nga, sa last portion ng chapter 13, binigyan niya ng isang exhortation pa, motivation kung paano sila magpapatuloy sa kanilang pamumuhay sa pag-ibig at kabanalan nung sinabi ni Pablo na put on Christ. Okay? So, nakita natin yung great need ng church na magkaroon ng pag-ibig sa bawat isa. Sincere na pag-ibig, hindi yung abstract na pag-ibig, pero yung selfless, agape love, na katulad ng ginawa ni Kristo yung kanyang binigay ang kanyang sarili sa church. Then dito sa chapter 14, may issue na i-address si Paul dahil pinagmumulan ito talaga ng tension ng churches or sa church sa Roma. So, hindi ito essentials, kagaya nung mga nasa Galatians nung in-address ni Paul na may another gospel, na may mga pumasok doon na Judaizers at nagturo ng circumcision, na kailangan nilang magpa-circumcise para maging ganap yung kanilang kaligtasan. Yung Judaizers, pag sinabi na Judaizers, sila yung naniniwala naman kay Kristo, pero kailangan nila ng works. Kailangan nila ng pagsunod sa kautusan ng Diyos para sila ay assured na maliligtas. So, ito ay in-address ni Paul at alam natin, very essential ito. Kaya nga, doon sa chapter 2, ay head-on, talagang in-address niya kay Cephas or kay Pedro yung pangyayari na ito. At alam niyo po, ito yung hindi pwedeng palagpasin noong mga panahon na yun. Pero ito, dahil non-essentials, in-address pa rin ito ni Pablo dahil pwede rin ito ay mag-cause ng kaguluhan sa church ng Rome kahit ito ay minor doctrines lang. Okay? So, makikita natin may distinct na categories na babanggitin dito si Paul do sa mga believers, at ito nga yung weaker at stronger faith in Christ. Okay? Sino ba yung mga weaker? I-define muna natin. Sino ba yung weaker Christian or weak in Christ or weak in faith? Hindi ibig sabihin sila yung mahina ang pananampalataya na palaging bulog sa temptation. Sila yung mga baby Christians. Sila yung kaka-convert lang. Sila yung kailangan ng maturity at development ng kanilang pananampalataya galing sa salita at exhortation sa pulpito. Or pwede rin sila yung
Itong mga weaker faith na ito ay mga galing sa dating religion at nagpa-practice sila, na idadala niya yung mga dating practice nila nung sila ay na-convert as Christian. At hindi pa nila malunok yung mga meaty truths or mga hard doctrines na sinasabi ng Bible. Like yung, kunyari, asceticism. Alam natin yung asceticism na sila yung mga tao na naniniwala na kailangan nilang tanggalin yung mga luho nila, kasiyahan nila ng pansarili para sila ay maging banal. So may mga ascetist na convert ng Christians, kaya meron silang mga bagay na nakahold pa rin sa conscience nila na hindi ginagawa para mas lalo silang maging banal. O kaya, pwede rin namang may mga legalistics dati, tapos na-convert as Christians, example, yung mga Jewish Christians na alam natin maraming traditions, lalo na sa kanilang mga dietary laws, sa Leviticus, sinasabi dyan na nung sila ay na-convert na, hindi nila mabitawan yan kasi talagang matindi. Ilang taon nilang practice, tapos bibitawan nila. So, kailangan nila ng matinding exhortations pa sa word. Okay? So, sila yung mga weak in faith. Yung may mga strong in faith naman. Ito naman ay yung mga may alam sa katotohanan, talagang exposed sa katotohanan, pero hindi ibig sabihin okay na sila. Kasi nagli-lead ito ng boastfulness. Nagja-judge na sila, nagde-despise na sila, yun yung nagiging nila. Hindi nila napuput into practice yung kanilang mga doctrines na nalalaman. Kaya yun, nakaka-stumble sila ng mga weak in faith. Pero sa dalawang ito, weak saka strong, may commonality, no? At ito ay pagkakaroon ng threat sa unity ng isang church. Okay? So again, ito ang weak in faith at strong in faith na ini-introduce ni Pablo sa atin ngayon at doon sa Roma. At very crucial na kailangan malaman ito ng mga church doon na i-exhort nila kasi kung ano yung pagkakaunawa nila sa katotohanan, sa habag, sa gospel, magkakaapekto yon sa kanilang pamumuhay, lalo na sa church. Makakaapekto rin yon sa kanilang pakikitungo. At ang katotohanan, makakaapekto yon sa kanilang pag-judge, paghuhusga ng kanilang mga kapatid. Kaya ito yung ating mensahe ngayong umaga. The church is called to love and be united in living out the liberty given by Christ, despite of differences, that they should judge and make decisions according to the scripture and not of pride and personal thoughts. Kaya ito ituturo ni Pablo at very practical ito doon sa Rome dahil nga may tension ang weak in faith at we can say ito rin ay kailangan din natin ngayon dahil meron ding may mga weak in faith ngayon, strong in faith at makikita natin kung paano inalagaan ng Panginoon itong both groups na ito. Walang mas paborito siya, hindi siya kumikiling sa strong, hindi siya kumikiling sa weak. As Christians, lahat yan ay mahal niya. Okay? Lahat yan ay sustain ng Panginoon. So, may dalawa tayong katotohanan na maliwanag na tinuturo ni Pablo sa passage natin na makakatulong sa pag-build up natin sa church in unity at sa sincere love. At ito nga yung katotohanan na yon. All believers are to welcome one another. Pangalawa, all believers are approved by the Lord. Okay? All believers are to welcome one another and all believers are approved by the Lord. So again, ang ginawa ni Pablo dito, nagkaroon siya ng distinction, weak in faith, strong in faith, then nagkaroon siya ng ituturong doktrina at ito ang Christian liberty. So yung kalayaan ng isang Kristiyano, yun ang magpapalaya sa kanila, sa conscience nila towards each other, sa weak and strong in faith. At ito nga po yung dalawang katotohanan na yun. Ina-exhort sila ni Pablo
na ang lahat ng mananampalataya ay tinatawagang tanggapin ang isa't isa. Ang lahat. So, we can say ang strong dapat tanggapin ng weak. Ang weak dapat tanggapin ng strong. Dapat kilalanin na ang lahat ng ito ay sa Diyos. Okay? So, ang gusto ko lang i-note dito, charity is essential within the church. Ang charity ay napakahalaga sa isang iglesia. Pag sinabi kasing charity, ang component nito ay may kindness. Ang component din nito may tolerance at forbearance. Even hindi deserve ng isang tao. 'Di ba? Charity, binibigyan mo ang isang tao na hindi niya deserve kahit na-offend ka na. So, ito ay nakaugat sa pag-ibig at ito yung nangyari sa atin. Nagkaroon ng charity sa atin ng Panginoon sa kanyang grasya at pag-ibig nung tayo ay iniligtas niya kay Kristo. Kaya kung walang charity, hindi tayo makakapag-welcome ng isang tao. Hindi tayo makakatanggap ng isang tao. Mahihirapan tayong tumanggap ng kahinaan o ng difference ng isang tao sa atin. So may dalawang issue na binring up si Paul na nagbibigay ng tension sa Jewish Christians at Gentile converts ng mga panahon. Again, non-essentials ito. Yung issue na isa sa verse 2 to 3, ito yung issue ng pagkain or sa dietary. Then titignan natin sa pangalawang sermon natin about dito ay issue naman ng days. Okay? Yung kanilang calendar, kung paano nila tinitignan ng mga araw ng pagsamba at kung paano ito ibinibigay sa Panginoon. So dito muna tayo magfo-focus sa verses 1 to 4. So sa verses 2 to 3, sabi rito, one person believes he may eat anything while the weak person eats only vegetables. Let not the one who eats despise the one who abstains, and not the one who abstains pass judgment on the one who eats. So may dalawang grupo again. May kumakain ng gulay, yung mga vegetarian o vegan. Ito yung mga weak in faith. Ito mga vegetarian na ito. At may isang grupo naman na kumakain ng karne. Hindi sila cannibal, no? Sila ay kumakain. Kumbaga lahat ay kinakain nila. Pwedeng gulay, pwedeng karne. So sila yung mga strong Christians are strong in faith. So gusto ko lang i-clarify, hindi dapat natin tignan na pag weak, Jewish agad, ang strong Gentiles. Kasi meron talagang sinabi ko nga kanina, may mga groups na nako-convert doon at yung kanilang conscience ay nandun pa sa mga dating practices kahit hindi naman sila necessary Jewish Christians. Okay? So, magbigay tayo ng charity sa mga Jewish Christians noon. Okay? So, again, katulad na lang ng example na lang natin yung Jews. Yung kanilang dietary laws, kung bakit sila ay minsan nakakasama sa category ng weak in faith kasi hindi sila basta-basta kumain ng karne or kung ano ang dapat na kanilang i-intake. Kasi dapat dumaan ito sa kosher or kosher yung kanilang kinakain. Dapat tama yung pagkatay. O kaya bawal yung may mga kaliskis. Example, yung hipon. Mamaya, yung sahog ni mama sa ampalaya, hipon. Buti na lang, no? Tayo is strong in faith. Ayan, okay?
ito yung kailangan i-address ni Pablo na though non-essential yung issue na ito, napakalaking impact naman sa fellowship ng isang Kristiyano o ng isang church. Kaya nga sabi ni Pablo, i-welcome nyo ang bawat isa. Yun yung kanyang exhortation. So we can now picture kung anong sitwasyon ng Christians sa church ng Rome. We can say na dahil may mga house churches doon, itong church na to ay composed lang ito ng mga strong in faith. Tapos may church naman dito, pwedeng puro strong in faith. Or meron din doon siguro na isang local church na talagang pinagsama-sama na yung strong at weak in faith, talagang nagkakaroon ng clash dahil lang dito sa non-essential na doctrine. So, isang wisdom din sa atin ito na huwag tayong magkaroon ng division pag may mga minor doctrines tayong pinaniniwalaan. Hindi dapat ito yung magbigay ng threat ng disunity sa atin kung meron tayong mga paniniwala na hindi naman essential sa ebanghelyo. Okay? So, again, ito yung kailangan i-address ni Pablo kasi kailangan nilang gawin kung ano yung inutos ni Kristo. Paano nga naman nila gagawin yung inutos ni Kristo kung sila ay divided? Paano gagawin ni Kristo paano nila gagawin yung utos ni Kristo na love one another so they will know that you are my disciples? Kung makikita na sila ay watak-watak, teka lang, ito ba talaga yung gospel? Ito ba yung kapangyarihan ba ni Kristo? Ito ba yung binuo ni Kristo? So, hindi maganda na witness at representation sa ebanghelyo. So, instead na magmahalan sila at mag-strive sa unity, ang nangyayari, naguhusgahan ang mga church or mga Kristiyano doon sa panahon na yon ng Rome. Again, pwede tayong humusga. Hindi ko sinasabing bawal humusga, pero dapat ito ay galing sa salita ng Diyos. We have to discern at to rebuke yung mga ating mga kapatid na talagang tuwiran na nakaka-commit ng kasalanan at yung paghuhusga natin hindi para i-condemn sila, pero to rebuke at to encourage to lead again kay Kristo. So, ito yung kaso ng church sa Rome na kailangan makita nila yung love, may apply nila yung love at yung unity na sinasabi ni Pablo. So, ano ang ina-address dito na kasalanan? Yung judgmentalism. Ito ay yung panghuhusga na merong personal gain. At dahil ito ay nakaugat sa pride, sa apathy, at sa self-centeredness. And we can relate ito sa mga panahon natin ngayon. Sa modern churches, katulad natin ngayon na may warning sa atin. Sa mga weak in faith na madaling mag-judge, madaling humusga, according sa kanilang understanding. Minsan, nagkakaroon ng division ng church dahil sa alak, sa pag-inom ng alak. In fact, di ba nga, wine gladdens the heart. Ito ay pag may wine, ito ay nagbibigay ng celebratory fellowship at thankfulness sa Panginoon sa kanyang ginawa, sa kanyang creation. Again, di ako nagpo-promote ng pag-inom ng alak, pero ang sinasabi ko dito, we can, pero may limitation, may self-control pa rin. Okay? So ano pa, kadalasan sa isang church, humuhusga tayo sa mga gumagamit ng cosmetics, sa pagme-makeup. Ang ganda na ito, no? Very practical sa atin, pero pag naipon, nagkakaroon pala tayo ng grudge at judgmentalism sa ating mga puso. Okay? So, gumagamit ng mga makeup, bakit ganyan ka manamit? Hindi ka banal. Di ba? Minsan may mga ganon. Ba't ganyan? Ang pula-pula ng ganto mo? Ba't nagpapakulay ka ng buhok? Ang ganyan yung mga mga kuko mo. So, minsan, yun yung nahuhusgahan natin sila dahil dahil sa preference natin. Na parang ang dating, ang standard, ikaw. Dahil hindi mo ginagawa yon, you judge. Dahil hindi mo ugali yon, you judge.
Ano pa? Musga tayo kung magkaiba ng upbringing. Kadalasan, hindi parehas yung mga pananaw natin kung paano tayo lumaki. Karamihan dito siguro, walang po at opo. Pero hindi ka banal. Minsan may mga gano'n, no? O kaya, madali tayo mangmusga. Kung may mga maling practice tayo, ay, inuna niya yung gatas kaysa sa, ano yon, sa cornflakes, sa cereals, o cereals muna bago gatas, ay hindi siya banal. Minsan may ganon, no? Nagkakaroon ng division sa mga minor na ito na hindi naman dapat. At warning din ito sa strong in faith. Kasi we have to consider na may mga weak in faith talaga sa church. Kadalasan, we act loosely. Ah, wala na akong pakialam. Alam ko naman yan eh. Strong ako sa pananampalataya. Ang mahalaga sa akin, magawa ko yung tingin kong tama at sinasabi naman ng Bible, wala namang mali doon. Ay, ano kung ma-offend sila? Christian liberty ko to eh. Ba't ko ibabind yung conscience ko sa kanila? So, ito yung minomortify nga sa atin. Kasi nga dati, nung wala tayo sa Christianity, we are Lord of ourselves. We do whatever we want, whatever we say, and still ganun pa rin ang gusto mo mangyari. At ang nilalabas mo ay ang Christian Liberty Card. Kaya nga, we are now being taught by God na i-consider yung mga weak in faith, na i-accept, i-welcome sila, i-honor sila, i-accommodate at magbigay ng charity. Alam niyo po yung pag-accommodate at hindi mo pagbigay ng, hindi mo paggawa ng mga bagay dahil ikaw ay strong in faith, nagsiserve ka sa kanila. Kasi hindi sila na-stumble. Tignan niyo po yung in-address na issue ni Pablo sa Christians or sa Christian Liberty sa Corinthians. Ang context kasi doon may mga Gentiles. Siyempre, mga strong in faith to. Sa idol temple, pagkatapos ialay yung mga karne, ibebenta sa market, sila bibili, kakain. Mga Christians na sila. Alam nila, wala namang bawal kainin. Pero sabi ni Pablo, huwag naman kayong ganyan. Kasi may mga Jewish Christians na nakikita kayo at nag-stumble kayo. Na-stumble sila sa ginagawa niyong pagkain sa karne. Di ba nga, minsan yung Jewish Christians nga, yung conscience nila, nandun pa sa hindi pagkain, mga dietary law. So, kinikilala pa rin yun ni Pablo, hindi na essential sa gospel, pero dahil sa kanilang kultur, sa kanilang mga traditions, hindi naman yun kailangan na, kumbaga, isalang-alang natin yung mga ganong mga bagay. Kaya tignan niyo po, yung sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 8:13. It's true that we can't win God's approval by what we eat. We don't lose anything we don't eat. We don't lose anything if we don't eat it. We don't gain anything if we do. Sabi niya sa mga Gentiles. But you must be careful so that your freedom does not cause others with a weaker conscience to stumble. For if others see you with your superior knowledge, sige, ikaw na magaling, ikaw na maraming alam, eating in the temple of an idol, won't they be encouraged to violate their conscience by eating food that has been offered to an idol? Hindi ba sila mag-offend? So because of your superior knowledge, ibig sabihin dahil mas alam mo ang mga bagay na ito kaysa sa kanila, a weak believer for whom Christ died will be destroyed. And when you sin against others by encouraging them to do something they believe is wrong, you are sinning against Christ. So if what I eat causes another believer to sin, ito, I will never eat meat again as long as I live. For I don't want to cause another believer to stumble. Ang ganda ng sinabi ni Pablo. So basically, ang sinasabi ni Pablo, kung may makakita sa Gentiles na mga Jewish na kumakain ng karne, pwede silang ma-offend. Meaning, pag sinabing offend, pwede silang ma-confuse sa conviction nila. Teka lang, ba't nila ginagawa yun? Mali yata ako. At kung mali yata ako at parang ang dami nilang ginagawa yon, gagawin ko na nga yon, against sa conscience nila yon.
Dapat ang kanilang conviction hindi dahil sa paggawa mo, pero sa salita ng Panginoon. Anong tamang gawin? I-exhort mo siya ng mahusay. I-exhort mo siya ng tama, ng may meekness, hindi may arrogance, na hindi mo pa ba alam? Hindi ka kasi nagbabasa eh. Ako, nabasa ko na yan. So, hindi ganon. At kung hindi pa rin, ayaw niyang tanggapin yung inyong explanation. Ano sabi ni Pablo? Kung mag-stumble siya sa pagkain ko ng karne, hindi na ako hahawak, kakain ng karne forever. Ay i-renounce ko ng pagkain ng karne. Ganun pala. Kung meron palang hindi rito naniniwala na kumakain na, kunya may visitor tayo, di ba? Huwag tayo parang, hindi kaya kumakain ng dugo. Kami sa amin, sarap na sarap kami. Makaka-stumble yon. Hindi lang tayo, huwag nating isipin na ma-offend lang natin siya. Pero kasalanan pala kay Kristo yon. Kasalanan kay Kristo yon. Kasi imbis na ma-win natin ang kanilang soul, nagbigay na tayo ng fence. Pinakita na agad natin ang prideful heart natin sa kanila. So yun yung itsura ng na-offend na konsensya. So nakita po natin, kaysa ma-offend o ma-stumble ang kapatid natin, wag na lang natin gawin. Yung isang bagay, kahit na karapatan natin yon. Kahit na sinasabi naman ng Bible, ayos lang naman. Kasi kadalasan, ang nasa isip ng strong in faith, mag-adjust kayo. May hina kayong nilalang eh. No! According sa 1 Corinthians 8, ikaw ang mag-adjust para hindi siya mag-stumble. Ikaw ang mag-a-adjust kahit pa sa kalayaan mo. So meaning, our Christian liberty meant to serve others with ourselves and not to harm others. And this also means ang self-denial ay palaging necessary kahit usapin ito ng Christian liberty. Kahit hindi mo gawin yung mga karapatan mo, kung yun naman yung mag-stumble sa kanila, wag mong gagawin. Kaya nga, ang exhortation ni Paul sa verse 1, as for the one who is weak in faith, welcome him. Kaya believers must welcome one another sa kanilang kahinaan. Hindi i-welcome mo siya, tara dito, i-judge kita. Hindi natin wini-welcome para husgahan, pagtawanan. Pero wini-welcome natin ang ating kapatid sa mahihina sa pananampalataya para tanggapin at i-exhort kay Kristo. Hindi mag-welcome para mang-away. Dahil lahat naman ng believers, lahat tayo, ay welcome ng Diyos. Yun ang point ko. God did not wait for our strength. He welcomed us in our weakness. Romans 5:8. Meaning, even while we were weak, He welcomed us through Christ. Kahit pa ignorant tayo sa Kanya, kahit pa we despise Him, we rebel against Him, still, He welcomed us in Christ. And this truth should affect our hearts. How we see the gospel, the mercy of Christ affects our relationship to others. Tinanggap lang din tayo ng Diyos. Bakit hindi mo tanggapin ng bawat isa? Ba't ka namimili? Ba't ka nang de-despise? Ba't ka nang judge? Bakit mas pinipili nating tignan yung dumi ng bawat isa at husgahan? Though hindi natin maiwasan na meron talagang disagreements, may arguments, dahil sa mga upbringing, practices, or opinions, pero we have to agree to disagree. At ang ating bottom line, we have to maintain our unity and love sincerely one another. Yun yung problema sa atin, church. We are so quick to judge others. Dapat we must assume na parehas lang ang aim natin ng bawat isa.
Kung hindi niya ginagawa yon, dahil yan to glorify God. Gino-glorify niya ang Panginoon sa kanyang hindi paggawa ng ginagawa mo. At ginagawa mo yon, the strong in faith ka, to glorify God. Parehas lang kayo. That's the bottom line. At hindi, ibig sabihin, darating yung araw na lahat tayo pare-parehas. Hindi. Yun yung kagandahan at promised yan sa Ephesians 4 na yung 4 na ang manifold wisdom ng Panginoon ay reflected as a prism sa diversity ng church. At kung tayo po ito, kung may ganito tayong puso toward our brethren, kung tayo nagde-despise sa ating mga kapatid, nagja-judge according sa looks, sa face value, sa kanilang practices, let me exhort you. Christ died on the cross for He might welcome all who will come to Him. Sabi sa Matthew 11:28, "Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Hindi niya sinabing, "Come to me, all you weak. Come to me, all you strong." Lahat ng may kabigatan at ay bibigyan niya ng kapahingahan. Again, ito ay mismong galing sa bibig ni Kristo na ating tagapagligtas. He invites us despite our wickedness. He invites us despite our uncleanness. He invites us despite our judgmental hearts and judgmental minds. Hindi niya sinabing, "Go! Mga judgmental kayo. Mga weak kayo. Maglinis muna kayo bago kayo pumunta sa akin at lumapit." Hindi niya sinabing, "Palakasin niyo muna yung sarili niyo bago kayo pumunta sa akin. Hugasan niyo muna yung sarili niyo bago kayo pumunta sa akin." Hindi niya sinabi yun. Ang sinabi niya, kayong mga may kabigatan, lumapit kayo kay Kristo. Mga pagod sa kakagawa ng mga bagay na kala nila, ikaliligtas nila, ikatatama nila sa Diyos. Lumapit kayo kay Kristo. Kaya sa mga wala pa kay Christ na nandito ngayon, God is inviting you to come to Him. And He will welcome you kahit paggaano katindi ang kasalanan mo. He's merciful para patawarin ka. Kung hihingi ka ng sinserong pagsisisi at sinserong kapatawaran. Walang edad. Kung ikaw ay bata, ikaw ay matanda, ikaw ay ni-invite ni Kristo. Maniwala ka sa kanyang ginawa sa krus, na dahil sa kanyang awa, binigay niya ang kanyang sarili para maging pantubos sa mga makasalanan. Binigay niya ang kanyang sarili para magpasan ng mabigat na sumpa ng kasalanan na nakumit ng tao. Para sa lahat ng lalapit at maniniwala sa kanya ay magkakaroon ng magaan na pasanin at magkaroon ng pag-asa at ma-welcome sa kanyang kaharian. Hindi nakakaligtas ang pag-welcome mo sa iyong kapatid. Ang asamin mo ay ma-welcome ka kay Kristo at doon magkakaroon ka na ng pusong nagwe-welcome sa iyong kapatid. Kaya hingin mo ang awa ng Diyos. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at kilalanin mo siya ang iyong tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. At sa ating mga mananampalataya ngayon, until now, Christ is still inviting us sa kanyang kapahingahan. Kapahingahan na hindi naghahatol. Kapahingahan na nag-unite sa bawat mananampalataya sa church. He's continuously inviting us na makita natin na iniibig niya tayo sa kabila ng mapanghatol nating puso. At ang matutunan natin ang kanyang pag-ibig at mai-reflect natin sa ating mga kapatid. Imbis na panghusga at panghatol, pag-ibig, grace, compassion, charity ang ating maibigay.
Kaya ito ang challenge. Our pursuit of Christ-likeness must be demonstrated graciously by welcoming the weaknesses of our brethren. Yung ating kagustuhan na maging makonform kay Kristo ay expressed yan sa pagtanggap sa mga mahihinang nating mga kapatid. Dahil mahina tayo at tinanggap ni Kristo, at we must imitate that act. Our faith must produce sincere love for others sa pagtanggap sa kanila. Again, it's not wrong to judge. We can judge rightfully, lawfully, para malaman natin kung sila ba ay nakakakumit ng kasalanan at patuloy na lumalaban sa kabanalan. Pero ang mali ay magkaroon ng maling panghuhusga out of your anger, emotion, pride. Dahil ang wrong judgment is a threat of unity. Ilan na ang church ang nagkawatak-watak dahil sa maling paghuhusga? Ilan na ang church na ang na-divide dahil sa maling paghahatol? Ayaw magpababa. Ayaw ibaba ang pride. Ilan na ang church ang nasira dahil sa malpractice ng kalayaan at walang pag-honor sa bawat isa. Kaya warning ito sa atin. Do not abuse our freedom na ibinigay ni Kristo, na to the point we taunt and we mock our brothers and sisters. Ang tunay na liberty kay Kristo ay nagpaparaya. Kaya mo nang gawin yon para lang hindi ka makatisod, para lang hindi ka makasakit at makastumble. Ang tunay na nakakaunawa sa kaluwalhatian ng gospel ay nagsusurrender ng kanyang karapatan for the sake of the gospel. Si Kristo never nang mock ng church. Hindi niya pinagtawanan ng church, ba't ganyan kayo? Hindi ganon. Instead, He is continuously interceding for us every day. Kahit at times na we deny Him by committing sins, hindi niya tayo minamak. Still, He welcomes us. He prays for us. He still loves us, and we know His love sustains us all. Kaya tayo nandito sa kanyang ministry, sa kanyang intercession, sa kanyang mediatorial word, sa kanyang banal na spirito. And this leads us to our next point. All believers are to uphold one another. Lahat ng mananampalataya ay dapat magtaguyod sa isa't isa. Sa verse 4, sabi rito ni Pablo, nagbigay siya ng rhetorical question. Verse 4, who are you to pass judgment on the servant of another? It is before his own master that he stands or falls, and he will be upheld, for the Lord is able to make him stand. So parang sinasabi dito, ito yung nuance na gusto ko mangyari, kaya hiniwalay ko tong verse 4. Bakit natin nahahatulan ng isang winelcome ng Diyos, at since winelcome siya ng Diyos, winelcome ng Diyos ang strong at weak in faith, He will surely preserve everyone sa kanyang kamay. Pag sinabing preserve everyone, He sanctifies them. He transforms. Itong mga weak na ito, bibigyan niya ng mababang kalooban. Itong mga kaalaman at liberty, paglago sa liberty. At itong mga strong in faith, bibigyan niya ng mababang kalooban, ng humility. Anong sabi? He will make him able to stand. Meaning, He will sustain both weak and strong in faith. Wala siyang paborito again. Kasi sino tayo para husgahan? Yung mga inapprove ng Diyos at tinataguyod ng Diyos. Sino tayo para manghatol na mas maigi tayo kaysa sa mga tinatransform ng Panginoon? Yes, maybe weak sila ngayon, pero dadaan din yung panahon na maunawaan din nila ang katotohanan. Maybe
Darating yung panahon na reform na rin ang kanilang pananampalataya at pagtingin. Sino tayo para mag-despise sa mga churches? Again, yan, inaral natin last week, yung kay Henry VIII. Hindi natin akalain na gagamitin siya for sustenance ng Reformation. Kaya hindi natin pwedeng pagtawanan yung mga churches na nandito, nakapagpaligid sa atin. Hindi rin natin pwedeng pagtawanan yung mga bago na mga believers na hindi lang parehas doon sa alignment, yung kung paano natin na-systematize yung theology, ay kulang pa siya. Ang gusto ko lang i-note dito, kung kanina, charity is essential in the church. Pangalawa, edification is essential within the church. Sabi sa Ephesians 4:15-16, rather speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ, from whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. So yun yung purpose from verse 1 ng chapter 4 ng Ephesians. Yung panawagan sa gospel, they must unite in one spirit, one baptism, one gospel, one Christ, tas different na mga gifts, roles, yung mga office bearer sa church, at lahat ng yun, bakit? Para sa maturity, edification, growth ng church. At paano makikita yung fullness? Ito ay sa love. Na pag ikaw ay nagsasalita na sa pag-ibig, kung ikaw na ay kumikilos sa pag-ibig, kung ikaw na ay nakikisama sa pag-ibig, kung ikaw na ay nagpaplano sa pag-ibig, kung ikaw na ay nagre-rebuke sa pag-ibig, kung ikaw ay nagpapadisiplina sa pag-ibig, yan ang maturity. Di ba sa bawat body parts may liberty, sa bawat functions. Hindi sinasabi ng mata na tumingin ka, kanang kamay. May sarili sila. At sino ang nagde-define ng kanilang mga roles? Ang ulo. Paano natin nalalaman ang ating roles? Sa ulo, which is si Jesus Christ, sa kanyang salita. At hindi lang, tignan niyo po yung ating sarili or ating katawan. Dahil sa ulo, dahil sa isip, hindi nadi-disorganize at nadi-disfigure ang isang katawan. Kung ano ang function ng kanang kamay simula nung bata ka, yun pa rin ang function niya hanggang ikaw ay maging senior. Kasi nakakabit kung ano ang kung ano ang sinasabi ng ulo, which is si Kristo. Ganon din sa atin. Sino-sustain ni Kristo kung ano ang function ng church, ng bawat isa. Kung ang role mo ay to edify, to exhort, isusustain ka niya. Kung ang pagkakatawag mo ay magkaroon ng pagkakaroon ng habag, isusustain ka niya. Ang kanyang pagkakatawag sa church ay maging ilaw at asin, isusustain ka niya. Hindi niya mariredefine na, ay, iba na nga lang yung ano ko, yung magiging plano ko sa church. Hindi, yun at yun pa rin. At yun yung dapat nating kilalanin. No, kung ang plano niya sa ating kapatid, though weak or though strong, ay maging salt and light, may pag-asa na i-uphold siya ng Panginoon at i-transform siya kay Kristo. Minsan maisip natin, ba't ganito siya kamahiyain? Ba't ganito siya kayabang? Paano siya magiging salt and light? Paano siya makakapag-represent kay Kristo? Anong tinignan mo? Hindi katulad ko. Outspoken ako, friendly ako. Hindi ganon. Kung ano yung pagkakatawag natin, isusustain, gagawin sa atin ng Panginoon yon sa kanyang proseso at paraan. At ginagamit niya ang bawat isa
to exhort, to encourage. Kaya nga, sino tayo para sirain? Hindi itaguyod ang tinaguyod ng gospel. Sabi nga, let us take heed, sabi ni Ralph Woodworth, let us take heed, we do not sometimes call that zeal for God and His gospel, which is nothing else but our own tempestuous and stormy passion. Minsan nakakalimutan natin yung zeal na papagbaliktad natin yung selfish desire sa zeal for God. True zeal is a sweet, heavenly, and gentle flame which makes us active for God, but always within the sphere of love. It never calls for fire from heaven to consume those who differ little from us. It strives to save the soul, but hurts not that body. True zeal is a loving thing and makes us always active to edification and not to destruction. Ang ganda ng distinction ng zeal at ng ating sariling stormy passion. So when we wrongly judge dahil sa ating so-called zeal sa gospel, it can hurt the body and may cause destruction. Parang nagsasabi na tayo na alam na natin, tayo na nakakaalam kung ano magiging stand niya sa Diyos sa future judgment. Ano yung sinabi sa James kanina? James 4:11-12, do not speak evil against one another. Pag nagja-judge pala tayo wrongfully, we speak evil. Hindi lang dahil sa nagagasip tayo, pero kahit pala pag mali ang ating pagja-judge. The one who speaks against a brother or judges his brother speaks evil against the law and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. Nagiging superior ka na sa ginajudgean mo, which is ang Diyos lamang ang pwedeng mag-judge. Kasi alam niya kung ano ang motive ng puso. Siya lang ang nakakaalam, nakakasilip, nakakakita kung anong nasa isip at puso natin. Sino sa atin ang nakakaalam 100% ng iniisip at nasa puso ng ating mga kapatid? Wala. Dahil ba sa gestures? Dahil ba napanood mo sa isang social media at pareha sa gestures? Therefore, ganito rin siya. We quickly judge. Judge ang ating mga kapatid. At yan ang hindi natin alam, tinuturo sa atin ng society ngayon. At ina-apply natin sa church. Hindi po, kapit lang tayo sa salita ng Panginoon. Dahil kahit alam natin may sin tayo, pero still, sinusustain pa rin tayo at tina-transform. Kaya sanctification talaga natin ang bawat isa. May strong, may weak, pero we are called to exhort one another. Hindi pwedeng ang strong lang ang nag-exhort sa weak. Ganon din ang weak to strong. Kaya ang point, God sustains us all whom He welcomes to the end. Ang sabi, kung ikaw ay winelcome niya sa simula, isusustain ka hanggang makatayo ka doon sa final end state natin. Sa final glory, sa consummation. Sino tayo para humarang doon? Sino tayo para sabihin na mas maganda yung judgment natin kaysa kay Kristo? Sino tayo para maghatol na parang as if ikaw na rin si Christ? Ganda ng tinuturo sa atin. Very practical talaga. Dahil as Reformed Christians, ang dali nating yumabang. Ang dali nating tignan na, ako ngayon, di ba, naiisip natin, ang dami mga, nagpipilter ka minsan, nagka-cancel, culture ka na. Ay, ayoko nang tignan siya. Ayoko nang basahin siya. Basahin mo siya. Kung biglang may lumabas, basahin mo, wag mo, makakatulong sa'yo yan, in a way. Alam mo naman ang katotohanan, tanggalin mo, alisin mo. Totoo naman yan eh. Again, lahat ng nangyayari, useful sa atin. Kung iyan ay pangit o maganda sa ating buhay, useful sa atin yan. May lesson sa atin yan.
At di tayo pwedeng, wala na bang iba? Alam ko na yan eh. Next sermon, ay, wala na bang iba? Alam ko na yan eh. Nabasa ko na sa book yan eh. Kaya ito yung challenge sa atin. Desire the corporate maturity as we look forward to the future glory. Minsan, kanya-kanya tayong tingin. Sana i-sanctify ako at preserve ako at maging kawahis ko nga si Kristo. Ano kaya yung naghihintay sa akin? Puro sa akin, sa akin. Ang i-desire natin, isipin nyo, ang lahat ng epistle dito, konteksto ay sa church. Kaya when we desire maturity, hindi lang sa atin. Gusto mo ikaw na unang mature? Tapos sila immature? I-desire mo ang corporate maturity. Kasi yan ay kagamit-gamit sa edification na in-entrust sa atin ng church. Meaning, as we focus in our personal maturity, align ito at parallel ito sa purity ng church. Lahat tayo tumitingin sa future. Pero wag mong tignan na one-man band ito. Kaya anong nangyari? Anong pwede natin gawin? Pahalagahan natin ang bawat isa. Pahalagahan natin ang fellowship. At pag pinapahalagahan natin ng fellowship, expect maturity sa brethren. Hindi yung naghihintay ka lang, di pa siya nagmamature, immature Christian, baby Christian kasi siya. Hindi ganun. Pag ina-expect mong magkakaroon tayo ng maturity, we exhort. At para makatulong ito, makita natin palagi, hindi tayo magkaroon ng prideful heart, makakatulong na we recognize our sinfulness para hindi tayo magkaroon ng maling paghuhusga. Ano sabi sa Romans 7? How wretched I am. Sabi nga ni Christ, we judge. Pero di natin nakikita yung napakalaking point sa ating mata. Ito, lahat ng tao, alam to. Minsan kala nila hindi biblical, kala nila saying. Cliché na ito sa atin. Ganyan tayo as human. Nagtitinginan tayo, nagkakagatan tayo. Ang sabi, pag nagkakagatan, magko-consume, mauubos tayong lahat. Kaya kailangan natin makita every believer, he or she belong to Christ. Lahat yan na ipagmamay-ari. Kaya we are not to judge, but wrongfully, but to build up. We love them and we lead them in Christ. Ang liberty natin ay dapat tignan natin sa liwanag ng Ebanghelyo. Align sa purpose ng Ebanghelyo na ma-conform kay Kristo. Again, mga kapatid, ang liberty ay isang pagpapala o blessing. Hindi ito isang kalayaan para magkasala ka. Hindi ito isang kalayaan para magkaroon ka ng mga arguments at mapatunayan mo na kung gaano ka kagaling. Pero we have to use our liberty sa pagkitil sa kasalanan. Dahil pinalaya tayo, hindi gawin yung mga pinagkamatayan ni Christ, pero pinalaya tayo to say no and to mortify itong mga indwelling sins na nasa sa atin ngayon. Dati wala tayo kay Christ, wala tayong desire to kill sin. Pero ngayon, we have the power, we have the spirit to mortify our sin. Kung ang liberty natin ay hindi natin nagagamit sa pagpatay ng kasalanan, dito ako magtatapos para tayo nag-aalaga ng mga parasite sa katawan natin. Na unti-unti tayo nagiging malnourished. Unti-unti tayong nagiging walang sigla. Unti-unti tayong laging may sakit. Unti-unti tayong nagiging mahina. Hindi natin alam, unti-unti tayong pinapatay, kinokonsume ng mga parasite sa loob. Ito yung mga indwelling sin na nasa sa atin. Kaya when we mortify, ito mga parasite na mga sin sa atin ngayon,
mas magiging masigla ang ating lakad Kristiyano. Minsan mabagal, minsan parang walang nangyayari, pero meron at meron pa rin at ito ay para sa kalwalhatian ng Panginoon. Huwag niyo pong alagaan gamit ang inyong kalayaan. Huwag niyo pong alagaan ang mga parasite na kasalanan na ito sa iyong katawan na unti-unting umuubos at nagpapahina sa iyo at sa iglesia. Gamitin natin ang kalayaan para pagpagin, tanggalin, gamutin, at ilapit sa solusyon ng kasalanan. At ito ay kay Kristo lamang. Maraming salamat, Panginoon, sa aming mensahe